Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-17 hanggang ika-23 ng Hulyo bilang National Disability Rights Week. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ay bilang pakikiisa ng pamahalaan sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Sa Proclamation No. 597, pangungunahan ng National Council on Disability Affairs o NCDA ang nasabing pagdiriwang. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, nakatuon ng pamahalaan na masiguro at maprotektahan ang karapatan at kalayaan ng mga PWD. Samantala, nilagdaan ng Department of Agriculture at ng Philippine Rubber Research Institute ang kasunduan para isulong ang pagtatatag ng mga infrastruktura at pasilidad para sa pagpapalago ng goma sa rehiyon ng Zamboanga. Para sa buong detalye at tunghayan, ang ulat ni Jade Buhoy. Nagugnay ang Department of Agriculture o DA at ang Philippine Rubber Research Institute o PRRI para lagdaan ang kasunduan sa pagtatag ng mga gusali at pasilidad upang makapagsaliksik at pag-aralan ang mga pagpapalago sa industriya ng goma. Ang mga pasilidad at naisipatayo na infrastruktura ay Research and Development Buildings, Experimental Station at Propagation Nursery na siyang matatagpuan sa rehiyon ng Zamboanga, Sibugay. Ayon sa ahensya, ang mga pasilidad na ito ay mahalagang bahagi sa pagsasaliksik at kaunlaran dahil magsisilbi itong lugar upang maipatupad ang mga inisyatiba para sa pagpapalawig ng industriya ng goma sa bansa. Bahagi ng seremonyang naganap ay ang pagkilala ng dalawang ahensya sa makabagong pamamaraan upang suportahan ang kinabubuhay ng 700,000 rubber grower ng Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, inaprubahan ng Department of Budget and Management o BDM ang 387 milyong pisong halaga ng pondo para sa medical vehicles ng Department of Health. Sa halagang ito, inaasahan na makakabili ang ahensya ng 141 unit ng motor vehicles na maghahatid sa mga pasyente sa mga pagamutan. Ito ay bahagi umano ng Health Facilities Enhancement Program na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan sa paghatid ng serbisyong pangkalusugan at gawing mas accessible ang mga pasilidad para sa mga pasyente. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, AFP nais pabayaran sa China ang nasirang inflatable boat na ginamit sa resupply mission sa PRP Sierra Madre. Diskwalifikasyon, posibleng ipataw sa mga kandidatong hindi gagamit ng eco-friendly campaign materials. Permanenteng relokasyon iminumungkahi para sa mga naninirahan sa danger zone ng Bulkang Canlaon. Malacanang idineklarang Special Non-Working Day ang ika-24 ng Hunyo sa Maynila. PIA-NCR isinagawa ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para sa elderly members ng LGBTQIA+ community. Red Velvet magbabalik sa bansa para sa fan concert sa Setyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Idineklarang Special Non-Working Day ang ika-24 ng Hunyo sa darating na Lunes sa Maynila. Ito ay magbibigay daan ay pagdiwang ang ika-453 anibersaryo ng Maynila. Ito ay sa bisa ng Proclamation No. 599 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin.
nagbalak na makapasok sa Pilipinas, ngunit hinarang ng Bureau of Immigration. Yan ang insidenteng naganap sa Ninoy Aquino International Airport matapos masakutin ng Bureau of Immigration ang dayuhang sangkot sa pangahalay sa Estados Unidos. Ang detalye tunghayan kay Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, naharang ng Bureau of Immigration o BI ang Amerikanong dayuhan sa iligal na pagpasok nito dahil sa kanyang kasong kinasasangkutan. Ang dayuhan ay kinilala bilang si Kent Kusajowski, galing sa kanyang flight mula Vietnam at nagtangkang mamalagi sa Pilipinas kahit na siya'y may nakatalang kaso ng pangahalay at paglabag sa kanyang sentensya sa bansang Estados Unidos. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, si Kusajowski ay matagal nang nakatala sa blacklist ng ahensya at isang registered sex offender dahil nagtangka din itong makapasok sa bansa gamit ang kanyang pekeng pasaporte sa ilalim ng pangalang Blade Tyler. Aniya, mahigpit na pinagbabawal ng bansang magpapasok ng mga dayuhang sangkot sa krimen. Bukod sa ito'y banta sa kaligtasan, labag din ito sa batas ng immigration bilang moral turpitude. Hindi rin nagtagal ang pag-uusisa sa dayuhan, agad itong ipinabalik sa kanyang naunang flight na siyang patungo sa Vietnam. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, inanunsyo nitong Miyerkules ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga bus, truck at iba pang sasakyan na may taas na 2.5 meters pataas. Ito ay dahil simula sa darating na Sabado, ika-22 ng Hunyo, ay pansamantala munang isasarado ang U-turn slot sa ilalim ng EDSA Quezon Avenue Flyover. Ang pagsasara ng U-turn slot na ito ay para bigyang daan ang pagkakabit ng scaffolding sa ilalim ng flyover na maglilimita sa vertical clearance. Samantala, tanging mga magagaang sasakyan lamang ang maaaring dumaan sa parehong northbound at southbound ng naturang slot. Aasahan naman ang pagtatapos ng proyekto sa ika-4 ng Agosto taong kasalukuyan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, AFP nais pabayaran sa China ang nasirang inflatable boat na ginamit sa resupply mission sa PRP Sierra Madre. Diskwalifikasyon, posibleng ipataw sa mga kandidatong hindi gagamit ng eco-friendly campaign materials. Permanenteng relokasyon iminumungkahi para sa mga naninirahan sa danger zone ng Bulkang Kanlaon. Malacanang idineklarang special non-working day ang ika-24 ng Hunyo sa Maynila. PIA-NCR isinagawa ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para sa elderly members ng LGBTQIA+ community. Red Velvet magbabalik sa bansa para sa fan concert sa Setyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay nilagdaan ng Coast Guard District Eastern Visayas at Municipality of San Miguel Leyte ang isang Memorandum of Agreement o MOA para sa pagtatayo ng Coast Guard Substation sa pangunguna nina Commander CG Commodore Romeo Pulido Jr. at San Miguel Mayor Norman Sabdao. Alinsunod sa nasabing MOA, gagamit ang PCG ng opisina sa Barangay Santa Cruz upang pahusayin ang pandagat na presensya at kakayahan sa pagresponde ng munisipyo upang mapabuti ang kaligtasan at proteksyon ng mga residente sa baybayin. Ayon sa Coast Guard, ang pagsisikap sa pagitan ng PCG at ng LGU ng San Miguel ay magpapaigting ng kanilang dedikasyon sa pagsusulong ng maritime security at pangangalaga sa kapakanan ng komunidad.
Samantala, inilabas na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga footage ng isa na namang insidente ng pangaharas ng China sa mga sundalong Pinoy matapos harangin ang resupply mission nitong Lunes. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Bolo, sibat at kutsilyo. Ito ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ginamit ng China Coast Guard upang butasin ang rigid hull inflatable boat ng AFP. Nangyari ang insidenteng ito noong Lunes, 17 ng Hunyo, kung saan magsasagawa lamang sana ang AFP ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kita sa footage na ito ang pang-iipit at pangaharang ng China sa bangka ng AFP. Kita naman sa video na ito ang pambubulabog ng CCG dahil sa patuloy na pagbangga nito sa AFP, pagpapatunog ng sirena at ilang ulit na paghampas sa bangka ng AFP. Sa video naman na ito, nakita ng malapitan ang insidente kung saan makikita na inaagapan ang sugat na natamo ng isang sundalo. Labis ang natamong danyos o pinsala ng bangka ng AFP. Kaya naman ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., pababayaran ang danyos sa China. Ito umano ang unang beses na namataan ang pagdala ng CCG ng mga bladed weapons. Dagdag pa ni Bronner, pamimirata rin umano ang aksyong ito ng China. Ito ay matapos nakawin umano ang mga matataas na kalibre ng baril ng AFP. Ayon naman kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, hindi katanggap-tanggap at hindi propesyonal ang ginawa ng China. Sa kabila nito, tiniyak ng AFP na committed ito sa pagpapanatili ng presensya sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay inanunsyo ng K-pop girl group na Red Velvet ang nakatakdang pagbabalik ng grupo sa bansa sa ika-14 ng Setyembre para sa isang fan concert na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Inalahad ng grupo sa isang post sa social media ang iba pang mga lokasyon at petsa ng kanilang Happiness, My Dear Revelove Fancon Tour. Samantala, ang ticket prices para sa nasabing FanCon ay kasalukuyan pang hindi inaanunsyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, AFP nais pabayaran sa China ang nasirang inflatable boat na ginamit sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Diskwalifikasyon, posibleng ipataw sa mga kandidatong hindi gagamit ng eco-friendly campaign materials. Permanenteng relokasyon iminumungkahi para sa mga naninirahan sa danger zone ng Bulkang Canlaon. Malacanang idineklarang special non-working day ang ika-24 ng Hunyo sa Maynila. PIA-NCR isinagawa ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para sa elderly members ng LGBTQIA+ community. Red Velvet magbabalik sa bansa para sa fan concert sa Setyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.